Kristo sa inyong mga katatayuan sa buhay, kalalagayan. And I pray this morning, magiging bahagi po yun. I was so touched this morning dun sa isang praise ng song. At daman-daman ko po yun yung embrace na yun. Embrace of His mercy sa ating mga buhay. Kung bakit ngayong umaga, narito tayong lahat, kasama na po ang inyong lingkod. Sabi nga, kasama ng patuloy na ipamamanik ng mga katotohanan sa ating pananampalataya. And dalangin namin na sa inyo nga pong mga buhay ay atin pong mapagsasaluhan ng napakahalagang mga katotohanan na ito, pang-espiritual na pangkalusugan natin. And again, laging papaunawa ni Pastor pangkalahatan. Hayaan po natin, no? Ganda nga nung mga exhorting words ni Sister Joyce kanina. Hayaan natin siyang mangusap sa atin, no? I hope mula pa kanina, pasimula ng mga panalangin, mga awit, nandun na po ang pangungusap ng Panginoon. Kasama ng inyong lingkod, yun yung kagalakan ko nga po na patuloy, I would like to really hear the voice of God sa bawat pagkakataon sa buhay natin. Bakit po kaya napakahalaga ng araw na ito kay Pastor? Again, this is my first Sunday of my new year as your pastor. And ano ba ang adhikain ni Pastor sa bagong taon na ito, maliban sa, siyempre, number one, we always give glory to God. Alam natin yon, pangunahin yun sa buhay natin Patuloy nating matatawag na pahalagahan ang ating kaligtasan. Patuloy na atin pong isa pang buhay ang mga katotohanan ng kanyang mga salita sa atin din pong mga buhay-buhay. No? Hindi tayo laging yung nakatuguri ang awit na grade 1 lang ang natapos ko, no read, no write ako. Hindi po pwede yun sa pananampalataya. Kailangan po tayo ay lumalago sa katatayuan na yon. And through the past 35 years of being a pastor, of my pastorship, and siyempre, related, yung 35 years na yon, 41 po doon, yung 41 ay buhay ko sa Panginoon. Kasi besides the 35 years, 6 years po ako na naging katulad ng mga baguhan. Member muna, ganyan, from 1984 hanggang tumahak ako ng 1990, doon po ako nagtalaga ng sarili ko bilang isang lingkod ng Panginoon. 6 na taon po yon, then 1990, eto na po, nakaka-35 years na si Pastor sa paglilingkod. Sa napakagandang awit, timely hindi ko po yun hiniling, tinatagurian pong highest calling. No? Napakahalaga po nung highest calling na yon dahil pinakamataas pong tawag na yon ng Diyos sa sinuman. No? Although naiugnay ko na yung tatlong H po na yun na pag-aaral dati, it's not just the highest calling, but it is the hardest calling. Knowing, ang na lang doon, kasi kakaiba doon nakikita yung paano ka pumasok naman yung second song. Kini-create ni Lord sa iyo ang pure heart para makita mo talaga yung kanyang holiness, the holiest calling naman. Kasi may process po yun no? Na lagi kong pinapaunawa. Kailangan po, yan, papunta ako doon sa tutukuyin kong pag-aaral. Makita po sa ating mga buhay yung dapat na bunga na. No? Yung bunga, per Galatians, nandyan po yan. Yung bunga na yun na dapat, kaya nga,
these 2 weeks, masaya si Pastor. Pinost ko po I don't know kung nakita ninyo. Pina-birthdayan ako ng aking mga tsinatsaga. Taon na! Mahirap po magpabulaklak ng katleya. No? Pina-birthdayan ako. May puti, may maroon. Kakatouch. Lord, thank you. Sabi ko nga, yung aking pagtsatsaga, pagdidilig, paglilinis-linis sa kanila. Ayun, may bulaklak po. Ang ganda. Mayroon pang nagbo-blooming pa ngayon na maliban na lang po yung isa kong paborito talaga. Lagi naman ako nun pinapabulaklakan yung sa aking Bogart orchid. Lagi po meron yun. Meron po lagi yun. But anyways po, yung kasiyahan ni Pastor sa mga after effect po ba. So as a pastor also, I had been a pastor nga po for the past 35 years. Yung mga bunga-bunga ng mga kapatiran, yung mga naglalakihan nating mga developmental na mga anak-anak, kasiyahan yan nga po ng pastor na makita kayo sa paglago, no, sa pagbunga sa Panginoon. Well, siyempre, rejoinder na lang lagi ni pastor yon. Ang kalungkutan naman ng pastor ay pag nakikita niya ang mga tupa o mga alaga niya ay masasabi nating yan yung puso ko ngayong umaga. Hindi nagpe-perform sa dapat nilang katatayuan. Kahapon po, nag-post ako sa amin lang po yung group chat ng mga workers, paalaala bilang kanilang pastor. Yung mga unbelievers po yun, pero magaling na grupo. No? Nagkaroon sila ng kanya-kanyang part. Ang encouragement ko nga sa mga workers, titignan ko yung reaction nila doon na iba-ibang bahagi yung ginawa nilang ng mga instruments nila, talents nila, mayroong boses lang. Nabuo po yung tinaguriang performance nila. Ayan. No? Nabuo. And, siyempre, in-entertain nila yung mga makamundong tao. But actually, this past week, siguro, andyan si Mama. Ma, I would like to acknowledge, thank you for the years na gumampan ka rin bilang asawa ng isang pastor. Mahirap po maging asawa ng isang pastor. Ang dami namin pinagdaanan ni Sister Michelle. Mahirap din maging mga anak ng pastor. Thank you, Ate Endia. Andyan kayo. Mahirap talaga po. Yung crossroad, yung tinatawag na kanila pong sitwasyong napakahirap. Merong mga palabas din yan, di ba? Na mahirap maging anak ng pastor kasi ang daming ganito, ang daming But I am thankful. And ganun din po kayong lahat ng mga kaagapay ko from the leadership hanggang sa mga bagong kaagapay ngayon. And then, kayo pong mga kapatiran, yan, and mga bagong kapatiran tulad nila Sister Mercy. Bagay na bagay ang mensahe ko sa iyo, Sister Mercy, ngayong umaga. Kasi yun yung talagang message si Pastor, yung word na mercy. Yan, okay. Embraced by His mercy. Wow. Ano kaya ang pakiramdam ni Brother Wilson pag yapos-yapos siya ni Sister Mercy? Okay. So, yun yung ipapaunawa ko po ngayong umaga. No? And through the years, abang ako yung nagpapastor, iba-iba pong pangyayari ang pinagdaanan ko. At lagi ko po yung pinapatotoo, kaya nga ang ganda din ng awit na naman kanina. The source of my strength, paano ako patuloy na, Ninong Coco, flexible pa naman ako, nakakasayaw pa ako, Ninong Coco, ha? Hindi ko pa kailangan yung iniinom para mawala yung, bawal, bawal commercial. Wala akong walang sponsor doon. But ngayon, ang mga binabanggit ko, may bayad. Pero, yun nga, no? I really am thankful. Alam kong bakit may ganito pa po akong kalusugan. Siguro makikita ko pa sila Ishi. Hindi ko alam kung ako magkakasal kay Ishi. No? Kung sakali lang. Maaga pa Ishi. No? Ikaw muna. Okay, naagaw lagi ni Dia yun. Ganun. Hanggang saan ako magde-dedicate ng mga, wala nang bagong baby. Walang bagong baby.
Kaya ako hanggang saan ako magde-dedicate. No? Yung ganun pong mga alaala. O hanggang saan pa ako makakagampan. And the word is gampan. And doon po ako tututok sa isang papaalala din po. Hindi lang sa inyo, kasama po si Pastor ngayong umaga sa pag-aaral na ito. Kung bakit ko nakakayanan po makagampan. And at times, nagsasabi nga po ako sa inyo, pakiunawa po sa mga panahon na hindi nakakagampan si Pastor. Sa aspeto pong pang-ministerial, no? Because I also have my matatawag na priorities. Tinitignan ko. Parang, yun nga, yung mga katotohanan na yun. But syempre, overall, sa naisin ni Pastor, ako po'y makagampan. And on my 35th, yan nga po, I would like to use this word, perform. Binasa po yan sa Psalms 57 kanina. Hindi ko po matatawag na magagawa, makakayanan. Kasi yun po yung pinakang key verse ko today at tonight sa mga nasa ibang bansa sa US. I will cry unto God Most High. Yan po yung puso ni Pastor sa 35th year ko. Unto God. That what? Perform it. All things for me. Wow. Ang gandang pagpapahayag. Kasi the psalmist, alam natin, majority ng mga karanasan na ito, ng mga hinirang ng Diyos sa kanilang panahon ay makatotohanan din. And kay Pastor, nagre-remind sa akin na masigit ako ngayon sa panahon ko panghawakan nito kasi kung sila, hindi pa sila lubos na yung lagi kong paulit-ulit na binabanggit, yung mga unang hinirang ng Diyos sa lumang tipan, hindi pa sila naliligtas tulad ng ating katatayuan na ngayon. Tayo po ay may kaligtasan na sa Panginoong Hesukristo. Sila po, ang kaligtasan lang nila nun, pampisikal. No, sa mga kaaway, etc. But they have no idea, they have no hope that someday they would rise again, liban doon sa ilan na mga pinili ng Diyos ng panahon na yon, tulad nila Haring David. They have always yung tinatawag lang nilang Sheol, no? Ishi, yan, nakikinig si Ishi. Grave area, yung mga sementeryo lang. Doon lang. But David knows already that someday, hindi magdidecay yung kanyang katawan sa graveyard na yon. Meron siyang hope sa kanyang Diyos na kinikilala. And tayo ay more than that kung i-compare natin ang mga sarili natin. Hindi pa kompleto ang Bible nila noon. No? Wala pa silang, again and again, Holy Spirit na gagabay sa ating panahon. Besides the Bible, 66 books, Holy Spirit, andyan gumagabay, nagko-convict sa atin, liban na lang, sinusuway natin siya, liban na lang, ipinapapasok natin ng demonyo sa ating mga buhay, liban na lang, winawalang halaga natin ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. And then, very clear din po na ang liwanag, sabi ni Paul, we supposed to be 1 Corinthians 2:12. We already have the mind of Christ. Nasa atin na po ang isipan, supposed to be, ng Panginoon. But what is happening? Yun nga medyo may kalungkutan. On that second level ng word na gusto kong ipaunawa kay Ma'am Jane, kung ipopost niya later times, then, here I am now in Psalm 61. Andyan din kay Asi. I know. Asi, andyan ba? Pakiano mo. Very clear na. So, will I sing praise unto mine, sabi niya dyan, forever, that I may, what?
daily perform my vows. Again, the second mention of the word perform. God, I, and then, may pangatlo pong word na perform. Habol ko na rin to, sayang eh. In Psalms 65, ayan, dagdag mo anak ha, verse 1, Indeed, praise waiteth unto thee, or for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. So, God, ourselves, and then, yung mangyayaring yun, yung event na yun, and someday, wow, we will reign with our God, makatsunaming katotohanan, kung kayo ay updated sa inyong mga news, no? Makalindol na katotohanan. Ayan. Nagsasabay-sabay na po, no? And ang latest, naghahanda na sa giyera ang dalawang makapangyarihang bansa. So, anytime tayo, ano po? Just in case, see you all in heaven. Pero kung sakaling hindi pa mangyari, okay, praise the Lord. So, yung clipboard, alam niyo yung clipboard na gano'n? Action! Ayan, di ba? Yung, alam niyo yan, yung gano'n? Wala ako nun, hindi ako nakagawa eh. Hindi ako nakagawa nun. Action! Di ba? Hindi ako nakagawa eh. Dapat gagawa ako nun eh. Part of my illustration. Kasi si pastor ninyo, hindi pastor-pastoran ha. Buhay ang inyong pastor at hindi ako kumokopya lang ng kung saan-saan. Dapat buhay ang mga ilustrasyon, no? Parang kung sa TV, di ba? Isi color dapat, di ba? At saka SD na, HD. Hindi na yung HD na. Para talagang the message itself ay pwedeng sabihin talaga na makatotohanan. Hello, ma'am. Yes. And kasama po ng pagpapatuloy na pagpapaunawa ni Pastor. Pastor, what is that idea of performing, or how do I perform myself before God? Rest assured, done deal. Sa lahat ng buhay natin, tandaan niyo po, isang katotohanan, hindi ako masyado nung magdi-deal eh. God has already performed His side. He is always performing His side. Assured tayo doon. Wow. And tanong, tayo, are we acting? Yan. Mag-word study muna tayo para mas malawak. The word perform in Hebrew is, sabi nga dyan, libatseya. Then, siguro the short root word na lang niya is asa. A-S-A-H. Kasi pag yung libatseya, general word yun eh, ng perform. L-E-V-A T-Z-E-A, libatsia. But in the root word, asa, A-S-A-H, meaning the word perform, but ang kanyang kahulugan in other biblical concept, you act it. Act, do, fulfill, and anong issue doon? Ganun lang ba mga actors pag pinapanood? This week, sabi ko nga Sister Michelle, siguro napapansin niya ako, pinapanood ko yung mga reels. No, nanonood ako ng mga reels sa FB. Tinitignan ko paano yung mga actors doon. Diba? Hindi na ako pumupunta doon sa mga Netflix pa, kasi ang habang panoodin nun eh. Gusto ko doon sa reels, maiiksi lang ang mga kwento eh, di ba? And majority ng mga reels, makikita mo,
isa lang yung pinanood ko, naghanap ako ng common denominator eh. Anong common denominator? Yung mga palabas ng K-drama. No? Untypical love life, love story. Awayan, ganyan, di ba? Ngayon, pinapanood ko, tinitignan ko sino yung magagaling talagang umarte. Oo, magagaling umarte. Oo, kita ko yun eh. Kita ko. Yung magagaling umarte. Meron ka makikitang walang damdamin. Walang damdamin. So, isa ka bang Kristiyanong walang damdamin? Meron naman, sobra OA naman. Sobra OA naman siya mag-portray ng kanyang katatayuan, di ba? Yung gano'n. Oh. And, ano ba yung nakita ni Pastor doon sa mga tinignan kong ilustrasyon na yun? How they perform. How they act. Yan. Di ba? Kayo naman nakakapanood din ng mga kung ano-anong. Hindi ko alisin yan. So, typical yon, they would like to act. Pag sinabi ng director, action! Di ba? Ipuputray mo yun. Yung karakter ng ipuputray mo. Yeah? Isa ka bang nagsisisi dahil chinit mo yung na may sakit? Gano'n. Isa ka bang, mga ganong kwento doon eh. Pinanood ko yun eh. Tinitignan ko this week. Kasi sabi ko, Lord, timely. Nagasas po si Pastor nang naging buhay ko for the past. Hindi lang 41 years eh. Yung nasayang ko sa 23 years sa mundo, no regrets naman ako doon. Kasi naging buhay ko yun eh. Kasi mamaya, yung mercy binabanggit ko, hindi ko pa natikman nung mga panahon na yon. Ibang mercy ang natikman ko noon. Ibang mercy. Pero, nang makatagpo ko po ang Panginoon, sabi nga, eto na ang tinahak ni Pastor. And I would really like to encourage everyone, kasi mag-breaking of the bread po tayo mamaya. Baka, hindi natin alam, baka ito na last breaking of the bread natin pag nagsunod-sunod na yan, ha? Sa Israel, alam niyo na, tahimik ulit. Matapos bombahin ng Israel ang Syria, no? So, hindi ko lang alam kung, tinatanong ko nga sila Sister Wena kanina eh, ano ang mga precautionary measures nila. Kasi nakakwentuhan ko lang dati si Brother Riel, pag may bagyo, nakakaiwas sila due to the technology. Meron silang yung mga warning, 1 week before dumating yung bagyo, hindi nila sasalubungin yun, makakaiwas sila. What if, sabi ko ngayon, yung biglang tsunami, di ba? Biglang earthquake, ano ang kanilang, kakayanin ba ng kanilang mga barko, no? Yung lakas ng tsunami na yun sakasakali. And prayer, syempre, si Lord lang nakakaalam din nun, no? And sa mga nasa laot nating mga kapatiran, just make sure, sabihan niyo yung kapitan ninyo na kumain na, magpalakas na, kasi sabihin niyo rin talagang sinabi ni Pablo dun sa mga kasamahan niya, no, bago lumubog yung barko nila. Kung susunod lang sila, okay naman sila. Makakalangoy sila, papunta dun sa baybayin. Ayan, basahin niyo na yung Acts natin. So, andyan may pangako, lagi. Ayan. And, syempre, ano bang dinidini pastor ngayon? Ano pa tong word na perform, etc., act? Hindi pala hanggang dun lang yun eh. Kailangan mo, kaya nga may mga telenovela ba yun? Telenovela? Kailangan series, kung saan. Kailangan matapos, di ba? Katulad niyan, sikat na sikat yun. Biglang nung namatay siya, paano na yung mga susunod na episode? Di ba? Yun ang puntos ni Pastor ngayon. God would like us not just to perform, act, but finish. Matapos natin yung dapat. Kasi kung hindi po,
yung sa takdang panahon na yon, pupunta tayo doon sa Psalms na binabanggit ko kanina, na po, yung sa pangatlong Psalms ko na yon, napakahalaga nun eh. Ha? Praise waited for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. We have our vow, mga kapatid. When we receive the Lord Jesus Christ, i-recall ko lang sa inyo to ha, hindi nyo lang siya tinanggap bilang tagapagligtas. That was the time that you took the vow that He would be your Savior. Tandaan niyo yun. Liban lang, hindi na ipaliwanag sa inyo ito ng inyong mga pastor-pastoran dati. Dapat clear-cut ito when you receive the Lord, that is your vow, that He will be your Savior. And then later time, ito yon, papunta doon. Yung word na perform. So, for the past 41 years, nagpe-perform si pastor. Yung 6 years, nag-perform ako kung paano ako magiging baguhang Christian, nalalago, etc., etc. And then, nung mag-commit ako, 1990, maging pastor, paano ako magpe-perform na magiging isang, sabi ko nga doon sa posting ko the other night, di ba? Pasado ba ako doon sa 1 Timothy na yon? A good minister. Kayo na lang po mag-a-assess nun. Kayong mga matatagal ko ng kasama. Sa mga baguhan, possibly, hindi niyo pa ako ganun kakilala. Well, time will reveal kung anong uring pastor si pastor. Kasi yung 1 Timothy, tinerm ko dun sa ating Holy Word, sa ating Holy and True account, yung good minister doon, alam niyo sa Hebrew, wala na pong matatawag na, pag sinabi ka ng, doon sa concept na yun, na term na good, no? Sinasabi naman talaga ni Lord yun na you cannot call anyone good teacher, good master, only God. But yung idea na yun, yun dapat mong maging katatayuan sa isang lingkod ng Diyos, no? Yung highest calling na binabanggit kanina. Ang ganda nun Alam nyo, minisahe ko na to dati, pero daanan ko lang Philippians 3:14 nga. Pastor Rico, mga kapwa ko pastor, Pastor Louie pakiingatan ito, that we will continue, ito din ang puso ni pastor ngayon, I would continue to press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Na po ba? Andun yan sa puso ko. No? Hindi ako kontento na. Nagpapatuloy ako. Hanggang may kakayanan ako, may strength ako. And then, siyempre, ano ba nga pagsubok ang pwede kong daanan? Well, again and again, I have already pinaka ng mga matataas na pagsubok. Pang-personal, pang-ministry, dami na yan. Ika nga, battle-tested na po ako And walang gustong diablo gawin kung hindi patumbahin kami. Papanghinain kami. No? But I hope, pagbalik ni Lord, nandun pa rin ako. Kasi there are times, hindi mo alisin sa akin pampisikal, kapaguran. Minsan, emotional, may sukdulan na rin ako. There are times na mahirap na, hardest calling nga Pero alam niyo, may isa akong verse na lagi kong pinanghahawakan. Kasi yung isa kong ginagamit na Romans 11:29. Paalala lang lalo na sa mga may gampanin na sa Panginoon. Romans 11:29. Ano bang mga binigay na sa atin ng Panginoon na mga katangian? Tawag. And sabi diyan, for God's calling are
in the King James, without repentance, but in your NIV, etc., kung sa Tagalog, sa mga nagtatrabaho, your resignation is not irrevocable. Our God's calling is irrevocable. Hindi pwede po itong... Kaya nga yung mga, di ba? Ito yung basihan natin sa totoong lingkod ng Diyos eh. Yung mga tumatakbo sa politika, beep beep, hindi po. Ito na po yung highest calling natin eh. Hindi na tayo para tumakbo sa politika, para mabago natin ang bansa natin. Hindi po. Irrevocable po ang tawag sa atin. Irrevocable po ano man ang problemang kinakaharap natin, ano man sitwasyong mahirap. Na po? Irrevocable po. Alam nyo, in my heart today, yun nga, nandun po yung heart na patuloy. Magampanan ko po, matapos ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Try to see po from the Old Testament, Genesis to Revelation, ang Diyos po ay gumagawa. Hanggang dumating siya sa Book of John, magbasa na lang po kayo ha, assignment. Pag inisa-isa ko pa po, tatagal eh. There is this in John 5, sabi niya, I came here, John 6, to do the work of the Father. Ha? Siya na yung pinakang, pinali kung sa mga pinapanood kong telenovela. Pinali na. Gagampanan ko yung pinagagawa ng Ama. Ano yun? Paulit. O ito, magsasalo tayo. Ililigtas ng Panginoong Hesukristo ang sangkatauhan. That was the work of the Father ever since gumawa siya, ang ganda. On the seventh day, it was good. But what happened? Sinayang nila Eva at Adan. Yuhu! Yuhu! Di ba? Pwede ba sabihin, are you good performers? Wow, si Mati, good performer yan. Di ba, Mati, ha? Kaso, paano yan? Parang hindi good performer yung nag-slip off ka eh, di ba? So, hindi mo na ingatan sarili mo, Mati. Dapat, when you're playing around, kami, iniingatan namin si Aya, talaga pag tumatakbo. No? So, it's okay. Kasi si Mami, solo, pero you have to take care. Now, here, di ba? Are you a good performer? Are you, as a Christian? Ayan. Or, on the other way around, are you good performers sa inyong mga sikretong buhay? Paalala lang po, God cannot be mocked. Kaya nga si Pastor, may konti akong godly anger the other day. Nalulungkot ako kasi yung dapat nakatatayuan nyo na sa pananampalataya ay hindi na dapat ganon. And please continue to pray for Pastor Ed. I'm trying to do my very best, makagampan, makaperform. Kung akala nyo, pwede nyo akong lokohin, ang Diyos hindi nyo maloloko. Ang Diyos hindi nyo maloloko. Marami na po ako nasubok, marami na ako napatunayan. Inuulit-ulit ko, di ba? Yung isang pamilya na inalis ni Lord dito noong January, di ba? Huwag na po mangyari yun. Nakakalungkot eh. And sa puso ni Pastor, patuloy akong gagampan. Pero hindi ako gagampan para mangunsinte. Gagampan ako para maipatupad ang dapat sa gawain ng Panginoon. Kilala niyo si Pastor, walang personalan. Siguro nasubok na nila ako eh. Andiyan yung mga una ko, si Ate Epin. Hello, Ate Epin. I hope, pag wala na naman dyan sila Sheila, hindi na i-on yung Zoom ni Ate Epin. But thank you, Ate Epin. Isa ka dun sa una na talagang kaagapay ko. And sa mga bago ngayon, nananatili pa rin, nandito kasama ni Pastor. Very timing ulit sa mga
tinaguri ang espiya ni pastor, si Ma'am Ningning, dun sa kabilang iglesia pa. Na Ma'am Ningning, sabi nung isang mataba doon, espiya ni pastor yan. Gumagampan lang naman talaga si Ma'am Ningning, di ba? Hindi dahil kay pastor. Alam niya yung totoo na dapat gampanan niya. No? Na iparating kay pastor kung ano yung naririnig niyang tsikahan doon, di ba? Normal yun Kaya nga, nasa guidelines yun Inform the spiritual leader. So pag minamasama niyo yung nalalaman ko, yung mga dapat kong malaman, magaling kayo mag-perform sa kasinungalingan. And very clear-cut, Satan is the father of lies. And liars go to, kayo na nakakaalam nun. Saan pupunta mga liars? Sa heaven? You know, it pained my heart. I hope, bago dumating si Lord. I do not know kung ano ang intensyon ng isang tinanggal natin dito. Nagtatry siyang mag-request ulit. Pero dahil sa ginawa nila, hindi na ako parang maniwala Tinatry ko magtiwala ulit. I-add ko ba ulit o baka i-hack na naman ng ating Facebook? Nagpipray ako, magtatanong pa ako sa iyo mamaya. Kung magagawa ba yung pag in-add mo ulit, pagtiwalaan mo ulit, na maka-join sa Facebook natin. No? Sa kaalaman niya, sa kaalaman niya. Di ba marami siyang alam no? Medyo hindi ko alam din kung dapat pa tatanungin pa kita mamaya. Minsan kasi yung pagtitiwala, mahirap nang parang ibalik. Pero ang sabi ng Bible, forgive Forgive. Di ba? And ang Diyos, hindi naman maloloko. So, ganun ang pastor. Kita nyo, gumampan ng pastor. Yung totoong pastor, hindi yung pastor-pastoral lang sasabihin sa'yo, makaka-apekto ka sa ministry, umalis ka na dito. Di ba? Yung totoong pastor, gagampan, tutulong, aagapay, magtutuwid din. Yun. Hindi naman mangungunsinte. Okay? Magpapatupad ng mga dapat. And alam nyo ngayon, pray for your pastor kasi yung bagong taon ko, nagdi-deal ulit ako. And sa aming group chat ng workers, sa council, alam nyo yan kung bakit. Finish. Paul said, I have finished the race. Ang galing ni Paul, no? Kasi alam niya, nung malapit na siya nung papapatay na siya ni Nero, I have finished the race. Nagampanan niya yung dapat di ba? And si pastor, ayoko muna sabihin yun kasi marami pa akong gagawin. Kaya ngayon may mga sakit dito, lagi yung sinasabi ko, Ma'am Jane, marami pa tayong gagawin. Ninong Coco, ika ka na naman kanina. Marami pa tayong gagawin, Ninong Coco. Minamanuhan ka na ng lahat, parang pagkatanda-tanda mo na, Ninong Coco. Marami pa tayong gagawin, Ninong Coco. Di ba? We will perform pa. We will perform. Yan. I hope nakukuha niya idea ng perform. Let's finish the act na ginawa ng Diyos. Yan po ang ending statement ko. Let us finish, not the race, let us finish yung pinasimulan ng Diyos sa atin, di ba? Pupunta tayo doon sa pinapangako niya sa takdang panahon. Yung ating flowchart, yes, hindi natin mape-perfect yung imaginary flowchart na yun na lagi kong ginagamit. Yes, walang perfect flowchart, dire-diretso pataas. Kahit mga business, wala, sector, wala niyan. Meron yan, angat, may konting baba. Depende kasi yan sa ng money market, etc. May konting baba yan. Pag nagkamali sila ng mga forecast. Pero pag naka-recover, may nakuha silang magandang tip, umaangat ng mataas ulit yan. Di ba? Ganon din yun sa spiritual, for God's glory.
Pag alam na natin yung katotohanan, kunyari, nagkamali tayo, kinorek tayo ng Bible, hindi ni pastor, ng Bible, aangat ulit yan for His glory. Okay? Ha? And hindi naman perfect ang Christian pa eh. May panahon talaga manghihina tayo, magkakasala tayo kay Lord, bababayan, ganyan. And for His glory ulit, kung patuloy natin magpapakorek. Di ba? Sabi ng Proverbs, ang matatalino nagpapatuwid. Ano po? Pero ang hangal, sorry. Kasi ang hangal, sa pananaw nila, sila ay tama. Okay po? And so, here, ano ba purpose ni Pastor? This is God's act of mercy. Ayan, Sister Mercy, ha? And when the Lord said sa John 19:30, paano mo? John 19:30. Tumayo si Asi. 19:30. When Jesus said, therefore, had received the vinegar, He said, what? It is finished. Natapos po ng Diyos. 57:2. He performed all things in our lives. Kahapon, sabi ko, nireserve ko to eh. I hope andyan si Mama. Pagod na rin si Mama eh. I hope gising. Kasi, ayan. Ma, di ba sabi mo dun sa dalawa nating anak? Narinig ko yun sa kwarto ko. Mahal ni Nono yan si Aya. Ko-comment dapat ako, pero ni-reserve ko. Sabi ko, bukas ko to gagamitin. Ma, mahal ko si Dia at si Eunice. Kahit ano ang nangyari sa kanila o mangyayari. O mangyayari. Diba? Sakali lang. Bebe. I pray ha. Perform ha. Perform ka ha. The idea na gagamitin ko is this. Yung love kasi is the act itself of His mercy. Sa mga nag-WTP, nare-remember nyo? Mercy. Alam niyo yan. Pag nakakita kayo ng nagkaroon ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, at lalo na yung mga unbeliever, dapat daw po kahabagan natin sila. Kasi nandun sila sa ganung kalalagayan. Pero, yun sa mga nagkakasala, ha? Unbeliever. Pero doon sa mga kapwa nating Christian na nagkakasala at saka patuloy na sabi ng Hebrews 10, yung willful sin, yung patuloy nagpapatuloy sa mga kasalanan na hindi na dapat. Yan, medyo may ganun eh. Ang tagal ako nag-alaga ng mga ganyan. Mabuti, pinahinga na ako ni Lord ng January. I'm sorry to say, but thankful ako na yung mga kamag-anakin nila nandyan pa rin. Ay, dalangin ko, wag po kayong maapektuhan. Magpatuloy po kayo sa Panginoon. Perform sa dapat ninyong gawin sa buhay sa Panginoon. May kalungkutan si Pastor kasi sabi ko kay Mama, today, ngayon ko babanggitin, yung ginagawa po namin kay Aya, and hindi kami magiging iba sa inyo eh. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Eunice, do her best para kay Aya. I stand before you today. I know that feeling, yung in-embrace ako ni Lord ng kanyang mercy nung ako'y makasalanan pa.
And si Aya, inosente yan eh. Wala yang kasalanan. Ano ang nadadama ko kay Aya? Not only that love of God, but yung habag. Kaya lagi kong kinukulit talaga si Eunice. Ate, hindi dahil mas mahal ng lolo ang apo, tandaan niyo yan. Yun yung sinasabi ng majority. Nung nandun kami sa Landers, yun din yung sabi nung ano doon. Sabi ko, hindi. Mahal ko yung mga anak ko. Although bilang mga lolo, gagampan pa rin kami. Para sa mga apo na walang kasalanan. Nadamay sa kawalang hiyaan. Literally, ng kanilang mga magulang. And, ate, rest assured, we will do our best ni Mama. Mag-perform. I hope you do your part also. Tigil mo na, ate, yung mga walang kabuluhang ano. You perform for Aya. And for us all, we perform for the Lord until His coming. Dahil ayan na po lahat ng senyales. I personally have my own, di ba? Concern. Every time, sabi ko kay Mama, Ma, gampanan na lang natin. Nandyan yan eh. Dia, perform ha. Minsan, term ni Dia, ayaw ko na. Sabi ng Bible, bago ka magtayo ng building, bago ka makipaggera, titiyakin mo matatapos mo. Ha? Ha? Kaya Jo, I pray, nagsalita ka dito eh. Titiyakin mo, Jo. Titiyakin mo na mape-perform mo. Ha? At hindi ka isang pastor-pastoran din someday, di ba? What better message can I say today as your pastor? I had been embraced by the Lord's mercy hanggang sa oras pong ito. Highest level sa apo, pampersonal. Ministry, ay prayers si Pastor, paano ko i-handle ang bago ko pong sitwasyon. Okay naman, meron ako dito. Thank you. Bakit? May mukha ba? Okay. Very nostalgic lang po si Pastor sa narating ko po. And rest assured, I would be let Besea. Ayan, andyan yan yung word, di ba? Or asa. Aasa ako sa inyo na hindi nyo na papasakitin ang ulo ni Pastor. Pero pag nangyari daw yun, hindi na ako Pastor. Kasi yun ang gampanin ko eh. I would act dun sa aspeto na dapat, and I hope and pray bago dumating si Lord, I can really continue to perform, not just act, but finish yung dapat na pinapagawa niya para sa Holy and True Christian Fellowship. Pastor Bong, Sister Jane, alam niyo yan, nung tayo ay mga nagpupuyat, nang ginagawa natin tong logo na to, yung vision. Si Pastor Bong gumawa po niyan yung logo na yan, yung heart. Naghanap kami niyan. Hindi pa masyadong ganun ka-high-tech ang mga AI noon. Talagang manual namin ginagawa nila, Pastor Bong, yan. Nung mga panahon na yun. 96 days na yun. 1996. Wala pa yun. Hirap. Si Pastor Bong, ang mga computer pa lang noon, ano pa lang ba noon, Pastor Bong? Ano pa lang yun, di ba? Hindi nga XP, yung ano,
yung mas may luma pa, di ba, na nagpupuyat kami nila, Pastor Bong. Besides the council, na mga nagmi-meeting, ito na po, ang Holy and True Christian Fellowship. Nakadalawa akong kudita. Pang personal, pinakamataas ko na yon nung May, bunso naming kapatid. Kahabag-habag ang kanyang kamatayan. Si ate, alam naman ni ate yun eh. Hindi ko nga alam kung may ganong damdamin si ate sa akin. I hope, ate, makita mo lang na we're doing our best ni Mama kahit nagkaganyan ka na nga. And hindi yan dapat ikahiya. Let's do our best for Aya. Let's perform. And for the ministry, co-leaders, I will try my very best on my 35th year. Patuloy maka-perform sa inyo. Anong gusto niyong itsura ni Pastor? Bakla? Anong gusto niyong iportray ni Pastor? Diktador na Pastor? O wolf in sheep's clothing? Mga kapatid. Anong gusto niyong iportray kong pagiging Pastor? Ha? The Lord has done His part. Psalm 61, are we going to do our vow para sa takdang panahon mapupulfill that we will reign with our God? Mahaba-haba pa pong eksena, marami pang bakbakan, maraming tutumba pa na Kristiyano. Matthew 24, in the last days, even the elect will be deceived. I pray we can all just perform according to His will. Diba? Kasi, siyempre, sayang. Yun ang sinasabi ko eh. Matagal ko na yung binabanggit, bata pa akong pastor eh, nare-recall ko yan eh. Alam niyo kung ganun din, masasayang tayo, bumalik na lang tayo sa dati nating buhay. Di mo ba? Yung mga may edad na, si Brother Felipe. Brother Felipe, di ba, luging-luging na tayo, dapat marami tayong chicks eh. Di ba, Brother Felipe? Di ba? Brother Wilson, mga chick boy natin dito. Di ba, dapat marami tayong chicks eh. Diba? Sister Mercy, the praise the Lord, no? At least, ayan na si Brother Wilson. Ano ba dapat? Lugi kami ni Pastor Rico doon sa mga drum-drum na binabanggit niya eh. Lugi. Ako kasi pang isang linggo lang naman ako makipag-inuman. Diba? Pang isang linggo po ako eh. Nung nandun pa po ako sa buhay ko sa mundo. Balik na lang tayo kasi niluluko natin ang mga sarili natin dito. Kung hindi rin tayo makaka-perform dun sa dapat. And, totoo po yun eh. Di ba? Siguro, excerpts lang ako. Wala akong pakialam sa inyo. Ang kalase. Bang kalase. Ganun ba? Paano kung ganun din ang Diyos sa atin, hindi siya mag-perform sa buhay natin? Balik ko yung ending question ko niya. What if God in Psalms 57 verse 2 will not perform all things for us? Yeah. A blessed 35th po sa inyong pastor. Tayo po yung magsalo.
Sa inyo pong mga elements, kayo na pong nakakaalam kung ano yung mga gagamitin niyo pong simbolo sa oras na ito. Go ahead, ma'am. Sir? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea, nothing but the blood of Jesus. No, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
Okay. Ito po kayo sa inyong mga elements. Muli po, paalala lang ni Pastor, lagi na lang po natin itong pinapatupad sa unang linggo natin. Pag-alaala ng, yan nga po, pinaka na ginawa niya sa atin. Although hindi pa po tapos si Lord sa ipa-perform niya kasi hanggang sa pagbabalik pa niya, doon pa, magre-reign pa tayo, hindi pa natin alam ano yung mga susunod na mangyayari po doon as we will be with Him someday. So, may katiyakan tayo, He will perform. 6:57, 2, He will perform. And ganoon din po tayo, hoping, challenge sa inyo, tayo. My new heart for the 35th year ko po, mga co-leaders ko, kaagapay, and mga kapatiran. Until such time na mangyari po yung mga katotohanan pa na ito. Binabalikan ko po I recall back, Sir, 97 ito no? Ginawa nyo ito, project nyo ito ng men's Hanggang matangkad to dati kasi hindi kaya ng Ma'am Pineda, maliit si Ma'am Pineda, pinutulan natin, tapos nilagyan ng gulong. Taon na ito No? 97 ba to, Sir? Kasi 96 tayo umalis di ba? Naggawa kayo ng bago. Pero ando pa tayo sa nun. But, ito yun witness to. Yes. And then, dito naman, May 98 tayo Umakyat po tayo dito May 98 matapos sa mga bakbakan. Unang kudita. Thank you, Ma'am Lorna. Nandiyan ka pa rin, Ma'am Lorna. I hope sa kabuuan po ng mga kapwa ko lingkod. Let's perform. Kung tayo po ay may kahinaan, let's perform. Do our best na talaga pong iwaksina, pagsisina, yan, bago po tayo magsalo-salo. Pangkalahatan. Doon naman po sa mga nagpabaya, mabait po si Lord Pwede tayo magpatuloy. Gumampan lang po tayo. Let's just perform. Kaya nga, makikita niyo yung mga performers, artists, kahit puyat sila, kahit pagod sila, kaya nagda-drug sila, para lang gising sila sa gabi, baka perform. Dami Yung iba naman, nagpe-perform sa mga reels, sa mga TikTok para kumita. Kung ano-ano mga pinapakita. Is that your performance in life? Paalala lang ni Pastor, di ba? Kasi the Lord did this part, He died for us. He rose again. And He is coming back anytime. Tandaan po natin to. Hindi po ito kwento-kwento lang sa Bible. Lahat po nung signs ng coming back ni Lord, ayan na. Worldwide na yan, earthquake na yan, matindi na yan, 8.8 tsunami na yan. Grabe na po. Itong imminent US-China ngayon, anytime, kasi yung Taiwan, ayan na. So, nagsimula na yung Syria na yon. Hindi natin alam, ang susunod na sasabog na yung palasyo. So, step by step. Ano pa po ba ang dapat nating makita para mag-perform na tayo? Gusto niyo pa po ba talaga makaranas pa ng mas mga trahedya, pangyayari, bago pa tayo magising? Sabi ko kay Mama, Ma, we're doing our best para dito kay Aya. Balik mo yan doon, kakainin niya kamote. Pinahirapan mo yung bata. Pinasarap natin dito, tapos doon. You see that? Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos yung buhay na dapat natin tamasahin. Pero tayo yung gumagawa ng hindi na dapat.
Let me really remind you now kasi hindi natin to alam na kung ito na yung huli natin pong pagsasalo. Sa pagtatalaga ng Panginoon na ito. So as your pastor on my 35th, hindi ko rin po alam hanggang saan ako makakagampan. Ninong ko, Sir. Ninang Jane, mga maestra ko sa karamdaman na walang iwanan, marami pa tayong gagawin. Sabay-sabay po tayong magsalo. Alalahanin lang po yung katawan, nagsakatawang tao ang Diyos para ialay. Kasi kung hindi po siya nagsakatawang tao, hindi siya mamamatay eh. Ito po yung sinisimbolo ng tinapay ng buhay. Kung hindi po siya nagsakatawang tao, yung talino niyang yun, omniscience niyang yun, hindi siya mamamatay, Diyos siya eh. So again, alalahanin po natin sabay-sabay po natin kainin ng tinapay na nagsisimbolo ng kanyang katawan. Ganon din po, ang mga elemento natin, juice, ano man yung sa inyong mga tahanan, kape, water. Yung juice po na yan ay sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na, bakit po, yan nga, yung awit to ang ganda. Kailangan tumigis, sabi nga po, yung Diyos na yon, ng dugo ng Diyos na yon sa krus ng Kalbaryo. Para po sa kapatawaran, yun po yung simbolo ng blood ng mga animals sa Old Testament. Ini-sprinkle, unang nag-shed, yung binalot kina Eva at Adan sa pagkakasala nila, simbolo ng paglilinis sa kanila. And tayo po yung masigit, yung dugo ng Panginoon. Sa atin po dapat, yan, hashtag, malilinis at karapat dapat. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po yung manalangin. Lord, you know my heart. I was so touched with this song. And we would just like, again, Lord, to just have this song as an ending prayer of mine in my heart. Lord, continue to just embrace us with your mercy. Ma'am Joycey, anak, let us just take time. Okay naman tayo this morning sa time. Can we just have this song po? Ang ganda ng song na ito because it's my 35th, but nandun po, nilalaman. Yung high school. Ma'am? Higher calling, ma'am natin. Yes. Sige. Si Ma'am Rosalie. Ma'am, pakiano sila. Ganda po ng song na to ha. Gusto ko lang po ipakanta ulit. Baka doon sa mga bagong dating, hindi nyo po narinig ito kanina Ma'am Mayan. I'm celebrating my 35th year. Ayan po. Anak, sige, may mga mic kayo. Hayaan nyo, sasabayan ko sila sa pagkanta po. Yes, Lord. Lord, hindi po ako nakaluhod kanina kasi nagpipicture po ako. Let me now just kneel before you, Lord. Yes, Lord. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I will seek your face. I will seek your face. There is no
throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I will seek your face. I will seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you once again. Oh Lord, I live to worship you. Thank you, Lord. Amen. 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 May the Lord be our strength. Sabi nga po sa mga katotohanan na ito ng buhay. And even as your pastor, I'm really po asking your prayers for my new year. Iba-iba po yung ginagampanan ni Pastor. And I will be trying my very best po to perform. Aya po will be moving, kung napapansin yung mga posting namin sa mga iba-ibang sabihin na natin pong check-ups, kung ano yung kailangan po ng bata. And we will do our very best din bilang mga nagmamahal po sa Apo.